Kung may bahaw na kanin kayo, ganito ang gawin nyo. Gawin nyong pa-fries para hindi nasasayang ang bahaw na kanin nyo. Ang gagawin nyo nga lang sa bahaw na kanin nyo ay bibilad nyo lang ito. Nakalakihan ko nung maliit pa kami, pag meron kaming bahaw na kanin, binibilad namin at ginagawa namin pa-fries. Dahil wala naman kaming palayan na pagkukunan ng bigas, kaya bawat butil ng bigas at kanin ay mahalaga. Ang gusto ko nga dito pag kinakain ay napaka-crispy talaga. Ito, pakinggan nyo. At sarap pa. Ang crispy. Meron ako ditong bahaw. Sinain ko pa ito nung kahapon at walang kumain. Kaya ayan na bahaw na. Ang gagawin ko ay bibilad ko ito at gagawin kong pa-fries. Para mapaghiwa-hiwalay natin ang kanin dahil nga pag bahaw na ay matigas ito ay nilagyan ko siya ng konting tubig. Kung batang hitis kayo at lumaki kayo sa province ay makaka-relate kayo nito. Sino na sa iyo nakakain ng pa-fries na gawa sa bahaw? Ang gagamitin ko nga dito sa pagbilad ng ating bahaw na kanin ay itong ating baking tray. Sa pagbilad nga ng bahaw na kanin ay dapat manipis lang ang paglagay para mabilis siya matuyo. Pero dahil nga wala akong iba pagpaglagyan ay pinagsama-sama ko na lahat yan sa aking baking tray. Pwede rin kayong gumamit ng plato nyo kung meron kayong malapad na pwedeng pagbilaran nitong ating bahaw na kanin. Pagkatapos ko nga mailagay ang aking bahaw na kanin sa baking tray ay ito binilad ko na siya. Naglagay na nga ako ng upuan dito para hindi madumihan ang ating ibibilad na kanin. Ito naman si Coco, tingnan nyo, buhat na buhat ko yun habang ako nagbibilad ng bahaw na kanin. Dahil nga, pag nakalabas to ng gate ko, ang bilis ng takbo, pinapahabol talaga ako. Sa pagbilad ka ng bahaw na kanin ay siguraduhin nyo na mainit ang panahon para sa buong maghapon ay matuyo ito. Dapat ganito ang kakalabasan ng ating binilad na bahaw na kanin. At pag ganyan na nga, pwede na natin ito iprito. Sa pagprito nga nito ay dapat paunti-unti yung pagluto para pantay na maluto ang ating binilad na bahaw na kanin. Pero kung nakakailal ka naman sa mantika, ay pwede nyo ng isang lutuan na lang lahat yung ating binilad na bahaw na kanin. Pero siguraduhin nyo lang na maabot ng mantika ang ating nilulutong bahaw na binilad na kanin. Para pantay na maluto lahat ng ating binilad na bahaw na kanin. Para pantay na maluto lahat itong ating binilad na kanin. Lutuin nga lang ito hanggang sa mag-slightly golden brown. At saka tanggalin sa kawali. At ito na nga lahat ang ating naluto. Pero lalagyan pa natin ito ng arnibal. Pero kahit wala na siyang arnibal, tingnan naman, napaka-crispy niya na talaga. Crispy. Sa paggawa ng arnibal, sa same na kawali na pinagprituhan natin ng binilad na kanin ay maglagay ng asukal. Brown sugar ang ginamit ko dito. Nasa inyo na kung gaano kadami ang gagawin yung arnibal. Lutuin lang ito hanggang sa maging ganyan na yung asukal. Pag ganyan na asukal ay pwede na natin ilagay ang ating pa-fries. Haluin lang ito hanggang sa makoat ng asukal ang ating pa-fries. Pag nakoat na nga ng asukal ang ating pa-fries, ay pwede nyo na itong transfer sa ating lagayan. So, ito na ang ating pa-fries na gawa sa ating bahaw na kanin. Ito talaga ang namimiss ko dati nung maliit pa ako. Yung pag kinakain ko ito, napaka-crispy talaga. Sarap pa. Ang crispy.
Uy! Tambang talaga sa pinto. Pasok po dito, pasok.